ganitong nangyayari po sa amin sa Dulong Bangyad. Mayor, alam mo na kami matagal mo kaming tao. Naiiyak ako kasi matagal na po talaga. Matagal po akong nagserbisyo sa inyo. Simula pa po noon, ako po ay isang voluntary po ninyo ako sa medical health. Alam po ninyo yan hanggang sa napunta po ako sa feeding section. Mayor, ang sabi niyo po sa amin, tutulungan niyo kami. Sa kabila po ng sa aming paghihirap, Mayor, dapat unang-una kayo po. Kayo po ang tutulong sa amin. Pero sa isang iglap, Mayor, lahat ng pangako niyo po sa amin, Mayor, nawala. Lalo na po nung pinatawag pa ako ni Ma'am Jaja noong October 3. Na ang sabi niya, ako at saka si Jerry Nibado ang siyang mag-aayos dito sa Dulong Bangyad. Hindi pa ako natatakot na magsabi ng totoo sa inyo, Mayor. Na ang sabi niya, ako at si Jerry Nibado ay dapat magkaisa kasi kami po ang mag-aayos sa Dulong Bangyad. Tahimik po kaming naninirahan dito na matagal, halos kulang-kulang 30 years. Tapos ngayon, nakasuhan kami ng civil case dito. Tapos ang sabi ng local government ay pagmamay-ari daw ng gobyerno to. Kaya nagkaroon ng mga sundalo diyan sa labas. Lahat ng mga membro ko pinipigil nila pumasok dito sa loob. Yung mga materyales na para gawing bahay. Pero wala silang maipakitang dokumento na ito ay katunayang lupang gobyerno tong lugar na to. Kasi dapat sila ay hindi pumapasok ng basta-basta kasi may samahan ditong rehistrado. Tapos may nagkiklaim ng lupa. Si Erwin Ortañez, yung linkage. Hinahanapan namin sila ng mga papeles. Yung OIC ng militar, wala silang maipakita. Ang sabi nila, punta raw ako kay Mayor. Nandun daw yung kanilang, yung mission order. Hingihan mo sila ng pangalan, ang sabi, wala, ang pangalan daw na kay Mayor, nandun sa munisipyo. Gusto nila, kausapin ko si Jaja. Bakit ko kakausapin si Jaja? Hindi naman siya yung Mayor. Dapat, sabi ko doon sa OIC, ang gusto namin makausap, yung mismong Mayor, saka yung legal nila. Dadaling ko yung legal namin na may hawak sa amin para magkaintindihan kung ito ba ay lupang gobyerno o private property kasi may nagkiklaim ng lupa. Ang pinakita lang sa amin, yung kanilang resolution na ito naka-address sa Siwang, sa Santa Ana. Hindi po rito naka-address. Saka ito 2024 pa na resolution nila ng munisipyo. Hindi na po ito active. 2026 na po ito. Tapos hindi pa rito naka-address. Dapat ang address nito, Barangay San Juan, Taytay, Rizal. Kasi hindi po ito Santa Ana. Yung sitio Siwang po ay Santa Ana yon. Kami po ay taga San Juan. Opo, nakarehistro po kami sa sa Agri. Nakaregister po ang aming kangkungan. Ang binabayaran po namin dito ay yung halaman. Hindi po yung lupa, yung mismong buwis ng halaman na tinatanim namin. Kangkong, talbos, ampalaya, sari-saring gulay. Sa Tagaraw po, halamanan. Sa Tagulan po, kangkong. Yung po ang hanap buhay namin dito. Marami pong umaasa sa amin dito sa hanap buhay na ipoproduce namin. Na hindi na dapat problemahin pa ng gobyerno kasi kaming mga magsasaka na maliliit, nagagawa na namin ng paraan yung pamilya namin para mabuhay na matiwasay. Matulungan kami, bigyan kami ng pansin para po yung mga nang-aapi sa amin na local government ay ma-aksyonan po ng gobyerno. Kasi wala po kami ritong ginagawang masama. Lahat po kami rito rehistrado.
kumpleto po ang papel namin samahan. Nakadisot po kami, nakasek po kami, naka-BIR kami. Lahat po ng ahensya ng gobyerno, binigyan po namin ng papeles. Kasi yun po ang dapat gawin ng isang HOA. Sa LGU ng Taytay kasi po ang sinasabi po ng mga sundalong nandirito ay kayo po ang may utos. Mayor, wala naman pong problema sa amin kung meron kayong ipinatutupad na pagbabantay dito. Kung sana po malinaw din naman kung ano po yung purpose ng pagbabantay nila dito. Una po, tahimik po ang lugar na ito. Wala naman po dito mga masasamang loob na para lagyan kami ng mga ganyan kalibreng baril na mga sundalo. Ang mga tao naman po dito ay sumusunod sa batas, mga legal naman po ito. Sana po, Mayor, bilang po ang federation po ay isa sa sumutulong po sa lugar na ito, sana naman po pakinggan niyo po yung panawagan po ng Dulong Bangyad sa pamumuno po ng kanilang Pangulo na si Pres Francisco Nibado. Nakita naman po namin yung hirap nila dito para po ito'y ayusin tong lugar na ito. At kayo naman po ay kinilala nyo naman po ang samahan nila bilang legit na samahan dito. Meron lang po talagang mga nanggugulo dito. Katulad po sa isang tao na ngayon po ay ADL task force nyo po na si Jerry. Siya po yung kasama ng mga nandito po nagbabantay na itinalagad nyo daw di umano silang commander. But may mga ganun pa po. Di po din namin kini-question yung pamumuno nyo. Ang kini-question lang po namin, tama po ba at matuwid na ang mga tao rito parang binabantay na parang mga kriminal sa lugar na to? Yun lamang po, Mayor Alan. Sa amin po, wala po kaming masamang ano sa inyo. Kaya lang po yung mga taong nasa paligid nyo po, hindi po maganda ang ginagawa sa lugar na to. Puro pagpapahirap po. At puro po panggigipit dito. Para isa-isa napapasok dito, hanapan ng ID, hanapan ng ganito. Kung may hinahanap po kayo ng mga taong kung sino man may pagkakasala sa batas, wala po yan sa Dulong Bangyad. Hindi po namin pinapayagan dito yan mga ganyang maling mga katiwali ang ginagawa. At saka po may chairman naman po dito. Kung merong kaguluhan dito, dapat ang chairman dito ang una nagpapaalam sa barangay. Kasi ang pangunahing dapat po na maglagay dito ng dahil sa ko po ito ng barangay San Juan, siguro po sa utos ni Cap Russell Valera, tsaka yung mga council naman po niya ay pumupunta dito eh. Kaya nakikita naman po niya kung anong kalagayan sa lugar na to. Nakakagulat lang po na ganyan bigla-bigla na para mga kriminal ang mga tao rito binabantayan. Baka naman po wala dito ang hinahanap nila kung mayroon man silang hinahanap. Huwag nila dito sa Bangyad ibintang dahil wala dito mga ganyang klaseng tao. Sana po sa gobyerno, panawagan ko po na sana po ang mga maralita po ay bigyan naman po nila ng protection. Hindi po ibig sabihin na pag maralita, masama. Maralita po kami pero gusto po namin maging legal. Manirahan ng maayos at tahimik sa isang pamayanan. Kami po bilang sa federation, yun po yung aming kampanya na lahat ng mga informal settlers ay inaisa na sa ayos po namin, kinakategorize po namin sila per issue. Kung ito ay proclamation, kailangan naming idulog sa Pangulo para sa proclamation. Kung ito ay private land, nakikipag-negotiation kami sa may-ari ng lupa para sila ay maging legal, hindi habang panahon ng squatter. Kaya sana po tulungan kami ng gobyerno, ang federation, at ang iba pang mga HOA na makapamuhay naman sila ng maayos. At sa tulong at gabay dapat ng gobyerno na dapat tumutulong sa amin. Sana wag naman sila kaming pabayaan dahil kami po, pag kailangan naman ang aming suporta bilang mga mamamayan, nandiyan naman po kami para sa ikabubuti po ng aming bayan at ng aming mga kasapi.